Pagkatapos ilaglag ni Daniil Dubov si Grandmaster Praggnanandhaa, abay kalaban niya naman po sa round number 5 ng FIDE World Cup 2025 si Grandmaster Sam Shaklan. Ito pong si Shaklan, kilala po ito ng pagdating sa opening prep, abay talagang malupit. Talagang dulo-dulo ko mag-prepare. Si Dubov, sinabi niya sa interview, pagkatapos ng talunin si Prag na 10 minutes lang daw siya nagpe-prepare for 2 classical games. Anyway, anong nangyari sa laban nila? Game 1 po, puti si Sam Shaklan. Abay, pinakita niya yung kanyang deep prep dito. Nag-ipot po siya. E5 naman, Knight F3, Knight C6, and then Bishop B5, Ruy Lopez, na sinagot ni Dubov ng A6. Tumakbo po yan, Knight F6, and then nag-castling lang. Ayan. Ito po yung tinatawag ng Ruy Lopez Morphy Defense Columbus Variation. So, kadalasan po dyan, Bishop to E7. Pagka Bishop E7, nag-Rook E1, dinipensahan yung pawn, nag-B5 na. Kailangan na po yung B5 Kasi, pag hindi ka pa nag-B5 dyan, let's say nag-castling ka, kakapturein po yung knight, malilibre yung pawn mo. Okay? Kanina kasi hindi pwede yun dahil may bawi po dito. Nadipensahan na Pagkatira po niyan, persado Bishop B3 and then nag-castling na. Pagka-castling, nag-A4 po yan. So, anti-martial variation. Iniwasan niya yung linya na kung saan na nakapag di ba, nakapag D5 nung nakaraan si Dubov kay Praggnanandhaa pagka C3. Ito po, anti-martial yan. Sinagot po yan ni Dubov ng Bishop B7 para po madepensahan yung tore, hindi malibre pag kinain po yung B5, di ba? Nasinagot naman ni Sam Shaklan ng D3 lang. At pagka D3, nag D6 lang. Medyo mabilis silang tumira dito. Nasinagot po ni Sam Shaklan ng knight lang po sa A3. Grabe kabilis tumira ni Sam. Grabe kabilis tumira. Ibalik lang po natin Ang linya po kasi dito is Knight BD2. Yan yung typical. Yung iba nagna-Knight C3. Yung iba nagbi-Bishop D2. Ayan, tinitira ni Western Bishop D2 na yan. Pero, yung Knight po na yan sa Gedli is sobrang tindi po ng idea. Hindi masyadong tinitira yan kasi tumalon lang sa Gedli. At dahil po sa tira na yan, talagang na-equalize Kaso, si Dubov, abay, hindi niya po alam yung gagawin niya. Kumbaga, napaghandaan siya ni Sam. So, ano bang threat muna ng knight na yan? Ina-atake po ito pong pawn po sa may B5 at B4. Dalawa lang yung natalang laro. Ganun po ka walang kwenta yung tira. Hindi, mali yung term. Ganun po ka hindi ginagamit or unusual yung tira. Hindi po tinitira yan. Pero etong si Sam, talagang pinaghandaan niya si Dubov ng ganyan. Ay, grabe, no? Anyway, yun na nga. Ang dating ginawa dito, nag-knight po dyan, pressure yung bishop. Yung isa naman po, tumalon doon. Pero ito pong si Dubov, tumira po ng number 1 engine move. Maniwala kayo, kinapa niya lang. Siya po ay nag-queen to D7. Grabe yung ginamit niyang oras dyan. 10 minuto. Pinakain lang po yung pawn sa B5 na hindi kinapture. Kasi pag tinakes mo po yan, capture, hindi mo naman makain na ganun, libre po yung tore mo Kaya ang ginawa po niyan, ang bilis pa rin tinira ni Sam, nag-C4. Ibig sabihin, anticipated niya yung Queen D7 ni Dubov. Pero pagka C4, tumira lang si Dubov ng Knight to A5. Aba, inatake po yung bishop, nagpakain lang ng pawn. Abay, ang ginawa ni Sam, kinain yung pawn, libre. Na kinapture naman po yung bishop, binawi po ng reyna, and then kinapture po yung B5, na sinagot po ng pawn takes. Ayan na. At pagka pawn takes, tingnan nyo po yung oras ni Sam Shaklan. 1 hour and 35 pusang gala, nadagdagan pa ng 5 minuto after 14 moves. Samantalang si Dubov, aba, nga pa na idol Dubov Aba, teka lang, sabi ni Dubov. Masyado mong alam, boy. Siguro, kailangan ko nang ilabas yung maladubog na tira. Kasi, dito po, maniwala ko hindi, sabi ng engine, ang number 1 move, 8-6 lang. Pero sabi ni Dubov, pag ganyan mga tira, hindi ako yan. Dubov ako Sabi niya ganun. Ako Dubov, ako 1 pawn down, ako, sacrifice ulit pawn. D5 lang. Hanip si Dubov.
Putik na isip niya pa yan. Bakit po mali yung D5? Libre po yung E5 eh. At yun yung ginawa ng kalaban ni Sam Shaklan. Pero, alam niyo yung kagandahan dyan sa D5 ni Dubob. Pagka D5 po ni Dubob, nagpakaan siya na po sa E5, pero lumayo sa opening prep si Sam. Kasi nag-isip na po siya dyan. Sa tiradang knight takes E5, nag-isip siya ng 6 na minuto. Ano ibig sabihin nun? Hindi niya po in-expect yung pakain na po na yan. Wala na yan sa kanyang home prep kasi siguro naisip niya, nagpakain na po, parang baliw naman to, hindi naman gagawin yan. Kaya hindi ko nasisilipin yan. Kasi after knight takes E5, lamang ang puti. Clearly better. Pero bakit ginawa ni Dubob? Hanap si Dubob eh. Nag-queen E6 yan. Okay, inaatake kasi. Bakit ginawa ni Dubob? Okay, atakado yung kabayo. At ang kagandahan po dyan, may bawi po sa E4. Pero ang problema sa tira na yan, titirahan ka lang ng D4 na hindi ginawa ni Sam Shaklan. Bakit? Kasi pagka D4 mo, ang weird bakit mo ititira yung D4? Malilibre yung E4, di ba? Tapos, ayan pair of bishop malakas po yung mga bishop na yan So, hindi po ito ginawa ni Sam, pero kung ito daw po ay gagawin, yung linya na ito, after bishop d2, abay clearly better na. The knight will stop jumping here later on. Pwede namang eliminate po ito. Talagang lamang nampon na malinis dito. Pero hindi ginawa ni Sam. Ibalik natin. Ang ginawa po ni Sam, abay nag-knight to f3 lang bumalik. Nag-isip ulit 3 minuto na kung saan binawi ni Dubob yung pawn sa E4. Ayun. So, pagka-capture, syempre, kinain po yung reyna, binawi ng pawn, and then capture na ganun. At kung kanina, clearly better yung white. Abay, dahil sa kaguluhan ginawa ni Dubob, naguluhan si Sam. Close to equal na. Okay? Kasi pagka knight takes E4, ayan na. 1 pawn down na lang si Dubob, double isolated pa. Alright? Yun nga lang, tambak sa oras si Dubob. Ayan 19 minutes yung kalamangan ni Sam. Anyway, pagka knight takes E4, nag-bishop E3, tamang develop lang. Tumira naman po ng bishop to D5. Ang lakas pala ng bishop sa D5, no? Pre-event niya po yung talon ng kabayo, no? Nasinagot ng rook AC1 para makatalon yung knight, pero bishop to B4 lang. Lakas ng mga bishop ni Dubob bigla, no? At dito po, abay, ako'y nagtaka. Kasi, ang nakikita kong tira, kung ako po ay puti, iiwas ko to Siguro dito. Pero hindi po ginawa Alam niyo kung bakit? Dahil sa napakatinding knight C3. Opo, pagka knight C3 mo, capture ka, bishop takes lang. Hitting doon, tapos may mga ganito, babagsak din to later. Ang lakas ng bishop ni Dubob, pusang gala. Kaya nga po, ito pong si Sam, sabi niya, ang manggugulo yung mga bishop mo, boy Guluhin na natin. Rook takes lang. Pusang gala, binigay yung tore. Napilitan magbigay ng tore. Nataranta na siya. Anyway, pagka takes yan, syempre kinapture po, takes. At nawala yung malakas na bishop ni Dubob. Pero quality up siya. Yun nga lang, may pass pawn po dito ang puti. At sabi po ng engine, by close to equal pa rin. Ang problema ni Dubob, time pressure na siya. Move 22 pa lang, nag-rook F7. Pinalit po yung tore na sinagot ng B6. Abay, mali daw yung B6, no? Maganda daw po gawin is capture Tapos pagka B takes, knight F6. Tapos dito. Tapos ganun. Grabe yung gustong gawin ng engine. Pero ang ginawa po ni Dubob, nag-knight to D6 muna. Nag-knight naman sa D3. Sa kinapture, halos pareho din po. Ayun, pero doon po tumalo, no? Sa knight C4, no? Number 1 mo pala. Nakala ko kasi dito Ano mangyari? Pag doon dito siya. Tapos ganun. Makakalapit. Kaya ayun. Hinamon na lang. Para pagka-capture mo, may ganun. Okay. Natinirahan lang po ng capture nga Tapos, hindi pala pwedeng tsume kasi may harang pa pala, no? Okay. Kaya kinapture muna yung C4. Mali ako ng tansya. Anyway, tumalon yung kabayo pabalik na sinagot lang ng E5. Tumulak yung pawn. Siguro po, lalapit yung king. Tingnan natin, Nag-H4. Ayan na yung king. Nag-knight move. Ayan na yung king. Tumira po ng B4. Ayan na yung king. At dinipensa ang bishop B6.
Bishop lang po sa may D5, hitting the knight, na umatras po yan. Tumira ng bishop to E4, ayaw patalunin yung kabayo. Nagharang yung bishop doon, lumapit na yung king. Okay, yung toro siguro iangat na. Tumira po ng king move at ito po yung move 34. Ang problema ni Dubov dito, kasi napagandaan siya ni Sam, equal po ito, pero yung time niya 9 minutes na lang. Si Sam 39 pa. Move 34 pa lang. Nag-rook A6 na nga. Tumira po ng king move. Aba, nag-rook C6. Ayan na yung tore. Tumira po ng king move na naman. Nag-king move lang din. Hinarangan na, binarahan. At ito po yung move 36. 5 minutes na lang si Dubov. Tumira po ng G4. Naku, na medyo mali daw yung G4. Ibalik ko lang. Ano ba tamang tira? King E3 lang daw. Pero yung G4, medyo mali kasi may rook C4. Ano ngayon? Dahil po kasi sa G4, nagkaroon ng weakness na pwedeng ma-atake yung pawn. Imagine niyo kung bumagsak yung isang pawn dyan, magkakaroon ng pass pawn. Diba? Anyway, pagka rook C4, nag-F3. Nag-bishop to B1. Naku, mali pa nga daw yun eh. Dito daw maganda. Tapos pag nilapitan dito. Kaso time pressure po si Dubov eh. Time pressure si Dubov. Hindi niya na nakita yun. Ayan pumunta na lang siya doon para hindi makalapit yung king, para din hindi makatalon yung kabayo. Kasi medyo maalang nga kapag nakatulong yan, nagtulak ng A5. King B7 lang. Talagang wala ng time si Dubov. Move 39. Tumitira na lang. Pampadami ng moves para mag-move 40, additional 30 minutes. Tumira po ng king move. And then Chumek. And then nag-king E2. And then nag-E4 si Dubov. Ayun, move 41 na. So madadagdagan na po yan ng 30 minutes per player. Nagtulak na. Mali. Alam niyo dito po, move 42. Lamang daw po si Dubov. Pagka F4, mali daw po yan. May winning move or good move na po dito si Dubov. Itulak daw po yung pawn na hindi ginawa ni Dubov. Ako, ang nakikita ko, reason. Kasi pag tinulak niya yung pawn, magpupunta dito and baka ma-stuck na yan dyan. Tapos tutulak dito, may threat doon. No? Ganon. Baka pag bumagsak po kasi itong pass pawn na to, medyo madali na po para sa white. Kaya hindi niya po tinulak eh. Pero ang tamang tira po is tulak. Pagpunta dito, may napakaganda palang bishop A2 yan. Ganun pala yan. Grabe. No? Pero ano ba mangyayari? Let's say dyan, mag-F5 lang ako. Bishop check ka dito, dito lang. Paano ka mag-proceed? Rook A3 lang. Pusang gala. Tapos dito naman. Tapos tulak naman dun. Pusa, ganun lang daw po gagawin. Kaso si Dubov, hindi niya nakits eh. Siya po ay nag-bishop to A2 agad. So, ganun din ang plano niya. Narong sequence lang. Ngayon, bakit po yan mali? Yun na nga, may B5 daw po eh. May B5. No, ang B5 kasi threat yung rook. Saan ka pupunta? Pag Chumek ka kasi dito agad-agad, gaganon, tas gaganon, tas may chance bumagsak yung pawn. Tulad ng pinakita ko kanina. Kaso, ang ginawa, nag-F4 or F5 na pwede na mag-E3. Mag-E3 ka na. Pero hindi ginawa ni Dubov. Ito mas inuna niya. Para pagkatulak, hindi makapunta dito, hindi makaganon. I'm not sure, pero yan po ang ginawa na tinirahan ng napakagandang tira ni Sam Shaklan. Mali po ito sa kadahilanan na may tira ng bishop to b6 na miss ni Dubov. Bakit? Libre po, no? Pero natakpan kasi yung tore. So, hindi makapture yan, mapopromote. Anong ganda niyan na depensahan? So, hindi na may tulak. So, nag-bishop to d5, nag-bishop to d4, tinulak, kinapture lang. So, ganun nangyari. And then, gumanito lang. Hindi pa nga kinapture. Eto yung threat. Anytime na mababagsak yung pawn na yan. So, tumira po ng king move. And then, kinapture lang. Aba, hindi pa rin kinahan yung pawn, no? Tinulak. And then, gumanon. And then, tinulak na naman. Pinin. Umangat. Chumek. Gumanon. Chinek. Umangat ulit. Gumanon. And then, tumakbo. Bakit po? Para sa puto kakainin eh. Kaya tumakbo. Tapos, nag-rook behind. And then, knight jump, kinapture doon. At ito po ay equal. Quality up si Dubov. Pero may pass pawn dito na babantayan mo habang buhay. Habang buhay talaga. No? Check. Ayan. So, tabla po ang nangyari. Ngayon, iisipin nyo, coach, di ba masusugswang na? Let's say, for example, mag-rook ka dito. Ayan. No? Ang weird no? May B7. Balik ka ngayon. May promote. Hindi pwede.
Okay, balik tayo doon. Paano naman coach kung mag-king move ka? Every time mag-king move ka, magkakaroon po ng chance na makapag-create na naman ng isang pass pawn by playing G5. Libre po yan, pero pagka F6, dalawang pass pawn na ang didepensahan mo. Ayan, nakakatakot. Mapipilitan ka dyan na mag-king move or mag-G4 pala check. Ayun, no? Tapos pagka capture, sa kakain dito, o may threat siya dito, pero wala, may dalawang pass pawn Bishop F2 na nga lang. Ayan, no? Kaya medyo drawish pa rin po yan na nakakatakot pa for the side of white. Kaya balik po natin doon. Kaya tinabla na lang. Kasi hindi magalaw po yung hindi magalaw yung king. Persado po magganon-ganon no? Or pwede din mag-rook b4 just to guard. Pero walang improvement na magagawa. Di ba? Like say for rook dito, bishop lang. Anong improvement mo? Check ka na naman. Balik na naman. At dahil doon natabla yung laban ni Dubov. Anong nangyari sa ibang bakbakan? Ito nangyari sa ibang bakbakan. So, 16 players na lang po ang nalalabi, no? Ito pong si Sindarov, tinalo si Sbain. Tabla si Arjun kay Lebon. Sam Shaklan, tabla kay Danil Dubov nga. Ito, Lomchenko, Lekwang Lem, tablan. Noderbek, Sargishan, tabla. Esipenko, Alexei Grebnev, tabla. Sam Sabian, Wei, tabla. Martinez, Pentala, Hari Krishna, tabla. Yan po ang nangyari sa mga labanan. Ayan. So, yan po yung mga abangan natin. Grabe si Dubov, no? Alam niyo ba? Lupit talaga ng mga idea ni Dubov during the middle gameplay, no? Wala akong pakalam sa opening. 10 minutes lang ako dyan. Middle gameplay, googling ko buhay mo. Bahala ka. Nakakabilib lang. Anyway, abangan po natin masusunod na video. Muli ito po yung Coach P, the Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like, share, follow, and subscribe. Bye-bye. Salamat sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.